walking with it. Hello beautiful people, it's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, chichika tayo ng bonggang-bongga. Alam nyo guys, nandito ako sa likod ng temple. Ayan yung damit ng mang. So, ayan yung bahay nila. Diyan sila natutulog. Tapos, ito yung tabing ilog dito sa likod ng eskwelahan namin. Gustong-gusto ko pupunta dito dahil tahimik. Saka, alam mo yon, parang nagkakaroon ka ng peace. Alam mo yon pag nandito ka. By the way, so may chika tayo ngayon. Mamaya magdi-dinner kami ni PE teacher. So yun, masaya. Kaya dito tayo gagawa ng vlog ng bonggang-bongga. So, sabing ganon, may nagtatanong kasi sa akin, si Vina daw ay may chance daw bang makasali sa Miss Charm. Kasi daw, ang TNP Global ay hawak nga daw ng Miss Charm. Kaya sinasabi nila na baka daw si Vina daw yung ipadala. Kasi 'di ba yung ipapadala nila sa Intercontinental yung nanalong parang second runner up ba? Yung parang third runner up sa Miss Universe Thailand, yung number 27 sa Intercontinental. Tapos dito naman sa Miss Charm, ang sinasabi nila si Vina daw ang ipapadala. To be honest ako, kasi 'di ba sa TNP hawak nila ang Miss Universe, hawak nila ang Miss Intercontinental, saka hawak din nila yung Miss Charm Thailand. So pwedeng possible na kunin yung kandidata dito sa ipapadala nila sa mga nabanggit natin na pageant dito sa nanalong Miss Universe, 'di ba? Miss Universe Thailand, yung mga runners up doon. Katulad na lang ni number 27, 'di ba? Siya yung in-appoint na ipapadala sa Intercontinental at may announcement na. Yung kay Vina naman, to be honest, pwede naman si Vina kung single. Ang hindi ko kasi alam kung ang Miss Charm ay pwede ba yung may asawa, kung papayag ba yung organization na may asawa at saka yung edad. Kasi si Vina kasi ang alam ko, overage na siya para sa Miss Charm. Tapos alam ko hindi siya pwedeng sumali sa Miss Charm kasi kasal na siya. So married na siya. So parang ligwak siya doon. So hindi ko nakikita na ipapadala si Vina dito sa Miss Charm. Maaari pa malaki yung possibility na maipadala dyan yung first runner-up ni Antonia. So yun, nakikita ko na pwede. O kaya yung ibang mga runners-up. Ayun, pwedeng ipadala din nila yung fourth runner-up, di ba? Kasi depende kasi, parang feeling ko katulad niyan, papayag ba yung first runner-up na ipadala siya doon sa Miss Charm. So, depende sa kanya yon. So, hindi ko alam kung ano ang plano ng TNP. Pero, yung sinasabi nila na si Vina daw yung makakalaban ni Krishnan Gravides, parang napaka-imposible. Parang hindi ko nakikita, guys. Kasi parang feeling ko si Vina, pasok lang siya sa category ng Miss Universe this year. Next year nyata, parang feeling ko hindi na. Kasi ilang taon na ba si Vina? Parang 28 na nyata si Vina or 27. Kung 27 siya, pwede pa siya sumali next year kung gusto niya. Pero, di ba nag-announce na siya na tapos na siya sa pageant? So, doon na siya sa ibang mundo. Pwede sana siguro kung siya na yung organization ng Miss Charm, pwede yon. Pero yung sasabihin mo, maging kandidata ng Miss Charm, parang hindi ko alam kung pwede kasi parang ang pagkakaalam ko, single ang hinahanap sa Miss Charm. Yon. Ayun yung number 1. Kaya parang malabo doon sa mga naglalabasan, hindi totoo na ipapadala si Vina doon sa Miss Charm. Ang announcement lang dito sa Thailand, yung ipapadala nila, yung si candidate number 27 na nag-third runner-up dito sa Miss Universe Thailand. Di ba? So, malinaw yon. And then, number 2, Atisa Manalo, dapat na bang sumali sa pageant or sasali ba sa pageant sa susunod na taon? Napansin ko si Atisa Manalo, sunod-sunod yung pag-guesting bilang judges sa iba't ibang provincial, di ba, na pageant sa atin.
sa Pilipinas. Laging naiimbitahan itong si Atisa Manalo. Lagi din siyang nakakasama niya, sila Sham, si Sup, yung organization ng Miss Universe Philippines. So, parang feeling ko, syempre, nagkaroon na sila ng usap-usap or nagkaroon na yan ng invitation na siguro pinapasali na nila si Atisa Manalo. Depende na lang yung kay Atisa Manalo. Pero kasi sa nararamdaman ko this time, parang feeling ko sa isang taon, sasalang si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines. May mga nagsasabi na hindi na daw sasali si Atisa Manalo kasi kontento na daw siya sa pagiging first runner-up niya bilang sa Miss International. May mga nagsasabi din na si Atisa Manalo ay hindi nasasali nga sa Miss Universe Philippines kasi nagbi-business na daw. Pero kasi etong taon na to, nakita natin si Atisa Manalo, sunod-sunod naman yung mga eksena sa iba't ibang klase ng mga provincial pageant at talaga rampa kung rampa ang ate mo. So, hindi ko alam nagpapanabik lang ba siya sa mga tagahangan niya o talagang nag-a-attempt na siya o nagpaparamdam na siya na naabangan siya sa susunod na taon. Ako para sa akin, kung sasali si Atisa Manalo, I think sumali na siya next year kasi parang magiging ano na lang taon-taon na lang inaabangan ng isang Atisa Manalo, Atisa Manalo, Atisa Manalo. So ngayon 26 years old na siya. So I think or 26, 25, parang I think it's okay na kung itry niya uli. Wala namang masama. Kilala ko rin naman si Atisa Manalo na kapag sasali kasi siya sa pageant, gusto niya talaga sure win siya. Yung alam mo yun, yung paghahanda niya talagang nandoon. Kailangan pulido, kailangan kabog, kailangan talagang 100% na paghahanda ang gagawin. So, yun yung inaabangan natin kay Atisa. So, ako naman, naniniwala naman ako na kaya ni Atisa manalo ng Miss Universe Philippines. Kasi, iba kasi ang isang caliber ng Atisa Manalo magaling maglakad, matalino, makuda. Kaya lang kung tatanungin mo ko paano yung kanyang transformational leader, ayun yung hindi ko nasisiguro kay Atisa Manalo na parang okay naman transformational leader naman si Atisa Manalo Wala pa ako doon sa category yun kasi parang feeling ko si Atisa Manalo, hindi ko alam kung ano yung advocacy na ginagawa niya. Yung nanalo siya sa Binibining Pilipinas, ano ba yung advocacy niya? Wala akong matandaan. Pero kung performance ang pag-uusapan, sigurado ako kay Atisa Manalo kasi iba ang performance level na ipinapakita ni Atisa Manalo. So, dapat pa bang sumali talaga si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines? To be honest, kahit hindi na, kasi first runner-up na siya sa Miss International. Kumbaga parang tatak Binibining Pilipinas, tatak Miss International. So, para sa akin, okay na yon. Wag na sana siyang wag na sana siyang maghangad ng more. Pero kung sasali siya sa Miss Universe Philippines at talagang plano niya, kailangan maghanda siya ng todo-todo para hindi masayang yung pagsalang niya. Kailangan niya kasi talagang pag-isipan ng maigi. Siguro yun yung mga fears niya, no? So, kailangan niyang pag-isipan, kailangan niyang paghandaan ng todo-todo yung pageant at i-prepare niya yung maigi yung sarili niya. Transformation from international to universe rather. So, parang feeling ko dapat gayahin niya yung isang Catriona Gray, yung atake ng Catriona Gray na alam mo yon, ang gandang transformation na ginawa sa sarili nung sumali siya dito sa Binibining Pilipinas from Miss World Philippines. Dapat ganon kasi para sure win siya. Bakit hindi ba siya sure win kapag sumali siya sa Miss Universe Philippines? Depende kasi ngayon sa makakalaban niya. Sabi ko nga, Pauline Amelex, ilang beses nang sumali pero laging naliligwak, di ba? So, hindi natin alam. Baka meron kasing sumali sa kabatch niya na mas matindi pa sa kanya kung makakasabayan niya dito sa Miss Universe Philippines and then masayang yung salang niya. So, exciting kung babalik pero tignan natin. So, kayo ba guys, gusto nyo pa ba bumalik si Atisa Manalo?
Tingin ninyo pag sumali ba si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, sigurado bang panalo to? Ano ang kailangan gawin ni Atisa Manalo para manalo sa Miss Universe Philippines? Ano ba ang paghahanda at ano pa ba ang kulang kay Atisa Manalo kung sakasakaling sasali siya dito sa Miss Universe Philippines? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa Sam Sam TV. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. So yun. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. See you tomorrow.